Tignan mo to. Pero ang talagang pangarap talaga Ayan. ni Yaya, Ayan yan. Ayan, ganyan. ang pangarap ni Yaya ay maging isang prinsesa. Oh. Marami akong ikikwento tungkol sa batang yan. Panoorin nyo ito. Huwag ka nang maupo. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot. Darla, bibilang kita ng black polo because I love you. Thank you, Chrissy. Yes. Ano ka sa men's? Large? Or extra large? Extra large. Okay. Gusto ko makilala ninyo ang isang simpleng bata. Isang bata na mahilig mag-dubsmash, na may munting pangarap na maging artista. Now I'm lying on the cold hard ground. Nakikinig, bakit kayang malapit ako'y nanginginig? Flowers, they'll tell you I'm insane, but I got a blank space, baby, and I'll write your name. March 3, 1995, ipinanganak ang isang batang babae at pinangalanang Nicomende Capili Mendoza o mas kilala bilang Maine Mendoza. Sa unang tingin, di mo aakalain na magiging isang dubsmash queen at isa ring fast rising star sa showbiz ngayon. Si Mengay, kung tawagin ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan, ay isang mahiyaing bata. Sa amin, si Mengay, tahimik siya, medyo tahimik dahil takot siya sa tao. Pina-check up namin siya sa lungsod ng kabataan. Inupo siya nung doktor niya sa bed. Nagtitingin siyang ganyan pagkatapos biglang, wow! Makulit siya sa mga kapatid niya, alam ko. Kasi pagka naghaharap na, nagsisigawan sa kwarto pag sila-sila lang. Hindi siya nakaka-open ng direkta. Dumadaan pa kay Kulin, may pasate, hindi talaga. Si May, napaka-vain. Ay, hindi yan nabubuhay ng walang salamin parang yan. Salamin Gusto niya niya. kumakain siya sa cafeteria namin. Doon May sa may salamin. Isa pa yun sa Fox Gaming, hindi siya mahilig mag-sugarcoat ng kahit ano. Kapag, lalo na pag close na close na. Talagang kung anong gusto niyang sabihin sa'yo, talagang sabihin niya kahit masaktan ka, ganyan, kahit masakit. 6 months po kaming umaga pumapasok. 5 a.m. siya gumigising. Parang, lagi na lang ako 5 a.m. Pagod na ako. Nung sa first week ng college, tuwing lunch daw, kumakain siya sa sasakyan. Tapos umiiyak siya. Kasi wala daw siyang kasama. Naalala ko lang nung high school kami, nabully siya. As in, ayaw niyo talagang pumasok. Kasi introvert nga siya. So, as much as possible, pagka malulungkot ganyan, kung kaya niyang tisin, sa kanya na lang muna. Meron po siyang una na talagang lagi niyang dala-dala. Ginaganon po sa, parang sa mata, ginaganon. Kung makita mo siya dito, very normal na naman. Tapos pagdating dito, kakain, tapos akit na sa taas. Tapos laptop lang siya, cellphone na harap niya. Nanonood ng TV. Hi, ako si Colleen. Ako yung kasama ni Meng sa room. Ito yung side ko sa bed. Yan. Tapos dito siya. Pinili niya to kasi may socket. Yung akin kasi na side ng bed walang socket. Tapos pagkagabi, dito siya lang lagi. As in, pag nag-internet, gumagawa ng vlogs, dito lang siya, nakahiga lang siya. Dito siya nagme-makeup. Pag nagsasariling makeup, dito siya. Ito yung mga bigay ng mga fans. Ayan. Yan. Nilagay namin lahat dyan. Tapos, ito yung closet na side ni Meng. Yun yung side ko. Ito yung... Ayan. Ang kwento kasi noon, lahat kami nasa meeting. Kami ata ng nanay ko nasa meeting nun, tapos wala din si Colleen. Wala siyang kasama sa office. Nag-text lang siya sa akin nung hapon. Sabi niya, ate, may in-upload akong video sa Facebook. Panoorin mo. Ito yung swivel chair na ginamit niya nung first dubsmash niya ng video. Yun yung start. Tapos hanggang sa marami na nag-comment, nagulat siya, ang dami nang nag-share. Parang the day after ata, sinabi niya na naka 1 million views na raw yung video niya. Ang totoo, laro-laro lang talaga niya. Dahil sa galing niya sa pagdadubsmash, maraming tao ang nag-follow sa kanyang mga accounts sa social media.
At ito ang naging daan para mabuksan ang pintuan ng kanyang munting pangarap noong June 19, 2015. Kumakanta ka? Hindi po. Ikaw na ba ang balitang maganda? Bagyong pag-ibig sa akin ay tatama. Sayaw. Hindi rin po. Ako si Maine Mendoza at ako ang pinakabagong aabangan nyo araw-araw sa At Itbulaga isang araw na bago ang takbo ng buhay ni Maine Mendoza. July 4, 2015. Ito ang simula ng katuparan ng kanyang mga pangarap kung saan pinabilit niya di lang ang mga Dabar Cats, pati na rin ang mga manonood. Oh my God. Minsan nawawala rin ako sa sarili ko, totoo ba to? Sabi ko nga, natulog lang tayo, ba't pagising natin ganito ka na? Hanggang ngayon, hindi pa rin kami makapaniwala. July 16, 2015. Ito ang kauna-unahan at di malilimutang pagtatagpo nila ni Alden Richards on screen. At mula noon, tinangkilik na silang dalawa at nabuo bilang Aldab. Ang munting pangarap na ito ni Maine ay mas higit pang biniyayaan dahil di lang sa kalye-serye nakita ang kanyang galing, pati na din sa kanyang mga nagawang commercials at ilang print sa magazines. Hi, Maine! I love you! Sana huwag kang makakalimot kahit na malayong-malayo na yung marating mo, ganyan ka pa rin. Huwag lalaki ulo. Basta nandito lang kami magkakapatid para sa'yo. I'm very, 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 very proud of you sa kung narating mo. Matupad mo sana ang lahat ng iyong mga pangarap sa buhay. Lagi kang mag-iingat. Message ko kay Mengay, kung ano yung pinagsimulan, kung saan ka tinanggap ng tao, dyan sa sabi mo gusto mo maging celebrity, gusto mo maging artista. At alam ko naman, yun din naman ang tatahakin mo. So, good luck. Kami naman ng nanay mo, nandito naman kami, na laging susuporta. Mengay, gusto na lang namin ipaabot sa'yo ng tatay mo na masayang masaya at maligayang maligaya ang buong pamilya sa mga natatanggap mo ngayon. Kami pa rin mananatiling #1 fan mo. Yan si Maine Mendoza, isang batang minsang nangarap at patuloy na tinutupad dahil sa kanyang husay at determinasyon. Basta may pangarap, darating yan sa tamang panahon.